Sa mga balitang consumer o sa mga balita naman po sa lalawigan, 6 na buwang suspendido si Cebu City Mayor Michael Rama at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan para yan sa mga reklamong grave misconduct, unbecoming of a public officer, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority, at violation of code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Dahil pa rin ito sa hindi pagpapasweldo sa 4 na empleyado ng LGU. May 2023, nang bigla raw silang ilipat sa ibang departamento nang wala man lang paliwanag. Ilang beses silang nakiusap sa mga opisyal ng City Hall na tila nagbibingi-bingihan umano. Humingi sila ng tulong sa Civil Service Commission at nakakuha nga ng resolusyon na maibalik sila sa dating posisyon. Sa kabila naman yan, hindi pa rin sila kinikilala ng head ng Assessor's Office at hindi pinasahod sa loob nga ng 10 buwan. Dahil sa suspensyon, 6 na buwang hindi makatatanggap ng sahod si Mayor Rama at ang iba pang mga inireklamo. Ayon naman sa alkalde, wala siyang ideya sa kinakaharap na reklamo. Aabot naman sa 1 milyong pisong pasahod sana sa mga job order employees ang natangay na mga kawatan sa Lope de Vega, Samar. Kagagaling lang ng disbursement office na si Veronica Ong Soto sa bangko para mag-withdraw nga ng payroll nang magpasya itong gumamit ng CR sa isang fast food restaurant. Pero bago pa makapasok ng kainan, isang lalaki ang humagblot sa bag ng biktima at tumakas naman sakay ng isang motorsiklo. Target na ng manhunt ngayon ang tumakas na suspect. Patay ang isang SK chairman matapos makuryente sa Toboso, Negros Occidental. Kinilala po ang biktima na si Welmar Tapang. Base sa investigasyon ng mga ospital, katatapos lang maligo ng biktima nang magpasya itong palitan ng isang bumbilya. Pero pagkahawak niya sa bumbilya, bigla na lamang nangisay si Tapang. Isinugo dito sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Sa Silay City, patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin sa loob ng isang resto bar. Kinilala po ang biktima na si Ryan Flores. Base nga sa investigasyon ng mga pulis, abala sa pakikipag-inuman ng biktima kasama ang kanyang mga kaibigan nang makaalita ng grupo ng suspect. Ang kanilang suntukan nauwi sa pananaksak. Isinugod si Flores sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Unang tumakas sa mga salarin pero naaresto rin nang bumalik sila sa resto bar para kunin ang naiwan nilang motorsiklo. Inihahanda ng reklamong homicide laban sa mga suspect. Samantala, kaliwat ka ng aberya naman ang dulot ng isang tumumbang poste sa Antipolo, Rizal. Unang tumumbang poste ng kuryente matapos sumabit sa mga kable ang isang dump truck. Lumundo tuloy ang mga kable sa kalsada at nagdulot nga ng traffic. Sugatan ng mag-asawang sakay ng isang motorsiklo matapos silang sumabit sa kable. Dahil din sa aksidente, nawala ng kuryente sa lugar. Inabot ng ilang oras bago inalis ang mga humambalang sa daan at naibalik ang supply ng kuryente. Nahaharap naman sa patong-patong na reklamo ang driver ng dump truck. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.